Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa ngayon mga kapolitika ay part 2 at continuation doon sa ating napag-usapan sa Miss Universe dito kay Chelsea Manalo. Itong nanalong Miss Universe Philippines 2024 na ilalaban doon sa Mexico para sa Miss Universe 2024. Now, bakit natin binigyan ng continuation mga kapolitika? Kasi as of now, as we speak, ay parang wala pa rin talagang balak na mag-back out or hindi nasasali itong ating pambato doon sa Miss Universe 2024 kasi base sa ating mga nasagap na impormasyon ay talagang ngayon pa lang ay tapos na daw yung laban kasi doon nga sa Mexico gaganapin yung patimpalak, and at the same time yung major sponsor nila ay Mexican base. So isipin nyo nga yan mga kapolitika kasi marami rin ang sasabi na kung saan ay kahit manalo or matalo man yung ating pambato ay go lang daw lang go at ipagpatuloy pa rin yung pagsali ni Chelsea Manalo kasi sa sinasabi nga natin doon sa kanila gaganapin yung yung patimpalak, and then sila yung gagastos kasi major sponsor nga itong Telemundo. Ibibigay pa ba nila sa iba yung corona? So yan yung doon, yung malaking question, yung malaking tanong mga kapolitika. And naalala ko lang kasi nung time ni itong si Chavit Singson, itong bumili din siya dati, binili niya itong Miss Universe. Okay, and sabi niya is nalugi daw, malaking halaga yung nawala dito kay Chavit Singson kung kaya niya binitawan itong Miss Universe. And itong kay Anja Krahotatip, nasabi niya nga doon na kung saan ay dumadaan sa business rehab itong Miss Universe. Pero bakit kaya kahit ganun pa man yung nangyayari dito sa Miss Universe ay pinagpapatuloy pa rin ni Anja Krahotatip ang paghawak dito sa Miss Universe? Kasi mga kapolitika, meron tayong nakitang comment doon sa ating previous na vlog, doon sa ating previous video na ginawa na kung saan yung talagang pinakapunot dulo talaga, yung pinaka-ugat talaga, bakit hinahawakan pa rin ni Anja Krahotatip itong Miss Universe ay dahil personal yung kanyang galit. Okay, naalala nyo yung interview ni Jack Krahotatip dito kay Boy Abunda nung pumunta siya sa Pilipinas way back nung time ni Celeste Cortesi, but after nung natalo si Michelle Diaz, hindi na siya pumunta dito sa ating bansa kasi nga below the belt na yung itong pinamo niya na bashing dito sa mga Filipino fans after maligwak ni Michelle D, which is supposed to be nasa top 5 siya at supposed to be makahawak siya ng microphone. So in interview itong si Jack Krahotatip ni Boy Abunda at tinanong siya sino daw yung paborito na Miss Universe ni Jack Krahotatip. At ang sabi ni Jack Krahotatip ay si Catriona Gray daw. Okay, so sa doon pa lang tingin natin hindi sincere yung kanyang sinabi na si Catriona Gray kasi sa sinasabi nga doon sa comment section ay personal itong talagang pagiging antay ni Jack Krahotatip dito sa mga Filipina beauties, especially na sinasabi natin na tayo yung nagiging karibal nila dito sa mga beauty pageant at hindi nila makuha yung corona sa kabilangan ng pagbili dito sa Miss Universe. So sa tingin ko doon sa sinagot niya na si Catriona Gray daw yung kanyang paborito na Miss Universe ay talagang pakitang tao lang yun sa mga Pilipino kasi alam naman ng mga taong ito yung kahinaan ng mga Pinoy mga kapolitika, itong beauty pageant. So nabobola tayo, and in fact doon nga sa mga previous na mga natin na mga vlog ay may mga nagsasabi pa rin na fake news na yung sinasabi natin. Ang masasabi ko lang doon kasi kung matalo man tayo dito sa Miss Universe and ito na yung ine-expect natin na talagang niluluto na nila, hindi na po mahirap yung pag-move on. Okay, so
ikumpara mo kung ikaw ay naniniwala na mananalo tayo but at the end of the day is bigla tayong niligwak. So yun po ang mahirap na na sitwasyon. Okay, kung kaya natin sinasabi ito, parang ito yung ating nakikita at ito yung direksyon na kung saan is tinatahak. Okay, and hindi pa ba tayo nadadala dito mga kapolitika, kasi sinasabi natin na nagagamit tayo na exploit, kasi ito yung kahinaan ng mga Pinoy. Ang sabi nga doon ng mga Pilipino na manalo or matalo, dapat go lang. Okay, and dapat is patuloy lang tayo dito. Kasi isipin mo dito sa mga example na lang sa mga botohan, na tayo nagagamit, ilang milyon yung ginagastos ng mga Pilipino para dito sa mga pagboto, 'di ba, sa mga kandidata, and magkano lang yung mga binabalik nila for noble causes daw. Okay, so barya-barya lang kung ikumpara mo dito sa accumulated na ginagastos ng mga Pilipino dito sa Miss Universe. And napag-alaman pala natin na gumagastos rin tayo kasi nga ang Miss Universe Philippines ay naghahanap ng mga sponsors yan. Okay, bawat taon ay naghahanap sila ng mga sponsors. In fact, doon nga sa nakaraang Miss Universe Philippines ay tad-tad ng mga sponsors itong ads or commercials yung naging show. Pero yun pala ay ginagamit para dito sa Miss Universe mismo na organization. So ginagamit tayo ang gumagastos, in short mga kapolitika. So dito pa lang, ito na dapat yung mga basis na gumagastos tayo lang ilang milyon and wala naman tayong nakukuha in return, pinagkakakitaan lang tayo. Bakit patuloy pa rin tayong nagpapadala dito ng mga contestant? And yung sinasabi ni Shamsi Supsup na pinag-aaralan niya na daw dati na huwag na tayong sumali at mag-back out na lang, i-boycott na lang itong Miss Universe. Kasi ito yung panawagan ng mga tao. Sa tingin ko lang, sinabi ni Shamsi is parang pampalubag-loob lang yun mga kapolitika, para hindi tayo, kasi nasa peak ng emotion yung mga Pilipino, yun yung disappointment na ating naramdaman nung natalo nga si Michelle Marquez Day. So kumbaga itong time na ito na nag-subside na, humupa na yung nararamdaman ng mga Pinoy, ay sige pa rin tayo ng papadala doon sa Miss Universe Mexico. And kung bakit natin ito ginagawan ng videos mga kapolitika at ng reaction ng vlog, ay dahil para na rin makarating doon sa mga kinaukulan na bakit pa tayo dito nagpapauto at nagpapagamit at napipirahan ang mga Pinoy dito mga kapolitika, kasi alam nila yung kumbaga ito yung tayo dito, nahuhumaling tayo, okay, dito sa mga beauty pageant na ito. Bakit hindi na lang tayo magtuon ng pansin dito sa mga bagong beauty pageant na binubuo, na kung saan ay nagbi-build sila ng mga credibility, and nakikita naman natin na may credible yung kanilang pagpili ng mga mananalo. Bakit hindi na lang tayo dito sasali? Kasi until such time na hindi tayo magpapadala ng mga contestant dito mga kapolitika dito sa Miss Universe, ay hindi nila makikita yung value ng nawala sa kanila. Okay, so ito yung pinopoint natin dito at ito yung gusto natin na bigyan ng diin. Hindi nila makikita yung value na nawala sa kanila until such time na sige pa rin tayo ng pagpapadala doon ng mga contestant at gumagastos tayo ng ilang mga milyon-milyong piso dito sa Miss Universe. So yun lamang naman ang aking personal na opinion, aking personal na masabi, kasi until now is parang wala pa rin talaga silang mga kapolitika na mag-back out tayo, kasi sa sinasabi nga natin na personal talaga itong nararamdaman ni Jack Rayutatip dito sa ating bansa, na parang tayo naging karibal, kasi hanggang ngayon kahit nga palugi na itong Miss Universe ay hinahawakan niya pa rin. Kasi kung iba na yung makakahawak nito ay baka kasi sila ngayong nanalo sa bidding, baka kung iba na yung hawak ay talagang aariba na naman ang bansang Pilipinas sa dito sa Miss Universe, at yun ang ayaw nilang mangyari. So ito yung sa tingin natin mga kapolitika na nakita ating mga insights natin at personal na komento at mga kuro-kuro. Kayo mga kapolitika, dapat na nga bang i-boycott at wag na tayong magpadala dito sa Miss Universe, at ano sa tingin nyo ang dapat na gawin ng Pilipinas para hindi na maulit yung nangyari kay Michelle Marquez Day? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.